Truly, the Lord our God, the awesome God, He deserves all the worship, all the praises, and all the thanksgiving. Father, we thank you for this wonderful day. Truly, to worship you is unstoppable because we have the unstoppable God, the all-powerful God, the God who doesn't change. Lord, salamat sa bawat lalaki at babae, Panginoon, na narito ngayon, na nagbigay ng panahon sa iyo. Naniniwala po ako, Panginoon, na mayroon kang napakagandang layunin sa kanila po mga buhay. Lord, salamat maging sa mga ngayon lang nakarating po dito. I believe yung plan mo sa kanila is to prosper them and not to harm them. Maging sa lahat ng nanonood ngayon ng FB Live, Lord, you will bless them as they open their heart and their mind to your words, Lord. God, makakaranas sila ng kakaibang kapangyarihan mo, kagalingan, kalusugan, maging para heart God, kagalakan. Salamat po dakilang Diyos. Make our heart pure today. Patawarin niyo po kami. Anumang kasalanan na nakikita mo sa mga buhay, linisin niyo kami ng inyong buhay at banal na dugo. Salamat po dakilang Diyos. Prangako namin, ikaw lang ang may taas at maparangalan. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin si Lord. You may be seated, please. Pagkako po na po tayong lahat. Nagkaroon ng maikling interruption ng power. Hindi natin po hawak ang power ng kuryente. Pero ganun pa man, we will continue to honor and worship God. At maging sa inyo pong lahat na mga nanonood ngayon po sa FB Live, nag-worship, please share what you are watching right now sa inyong mga friends, nang sa gayon ay mapagpala din sila. Tatandaan po natin, Sunday is not your day. It is God's day. Ang araw na linggo ay hindi mo linggo yan, hindi mo araw yan. Araw yan ng Panginoon. The Lord gave us 6 days to work from Monday to Saturday, and Sunday is a rest day where every one of us here must worship God in Spirit and in truth. Kaya mapalad po kayo sapagkat natutunan yung sambahin ang Diyos Espiritu at sa katotohanan. Sunday is not only 2 hours, but Sunday is 24 hours. Kaya yung ating binibigay po na oras para sa Diyos ay bitin pa rin po yan, kulang pa rin. But ganun pa man, thank God, sapagkat you know how to worship the Lord, that Sunday is God's day. Alright, so this morning, pwede po bang makita ang mga kamay ng mga for the first time ay ngayon lang po nakarating po dito sa JA1 family. Raise your hands please. Welcome, welcome madam, welcome, welcome sir. Yes, welcome. Welcome to the JA1 family. Praise God. All right. At ako po si Bishop Art Gonzalez, nagwe-welcome po sa inyo pong lahat na I believe ang Diyos ang may kapangyarihan na nagdala sa inyo po dito. Ginamit po ang inyo po mga kamag-anak, mga kaibigan, na kayo po ay makarating po dito sa ating pong mega church. At sa lahat din naman ng mga nanonood sa ating FB Live, naniniwala po ako na kayo rin po ay hindi man nakarating po dito sa ating pong mega church, ay si Lord ang nag-udyok sa inyong panoorin po ang ating FB Live at kayo po ay makapag-worship na magkalayo po tayo, God is not limited by distance, nor space, nor even time. Praise God. Kaya welcome ko po kayong lahat. And Jesus the Anointed One Church is a non-sectarian full gospel Christian ministry. Full gospel sapagkat dito po ang pinag-aaralan ay ang purong salita ng Diyos na magtutuwid ng inyong mga buhay. As I always telling you, ang Bible is the book of instruction before leaving earth. Ang Biblia po ay book of instruction na ibinigay ng Diyos po sa atin na kailangan natin basahin bago tayo umalis sa mundong ito. Sapagkat
this earth is not our permanent place to live. Hindi po ito ang permanenteng lugar na ating pong pananahanan. There is what we call the heaven na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga umiibig po sa Kanya. Sinong gusto makarating po ng langit? Sa tagdang panahon, tayo po ay magsasama-sama rin po doon na kasama natin mismo ang ating Diyos ng mukhaan at hindi lamang po na isang pansamantala, kundi it is an eternal, everybody say eternal life. Pag sinabi po nating eternal life, ito po ay walang hanggang buhay. Kaya dito sa mundo, we have an expiration, as I always mention to you, our life here on earth will only last up to 120 years. But many people don't reach that age of 120. 80, 90, 100 usually is nagiging maximum na ng buhay ng mga tao sa mundong ito. Pero praise the Lord, what we are aiming now is eternal life. Say it again, eternal life. Okay, sabi mo yan sa iyong katabi, okay, listen carefully. Okay, sabi mo, makinig kang mabuti, tanggapin ang salita ng Diyos, at ikaw ay mabiblessed. Okay, praise the Lord. Palapakan muli natin ating Panginoon. Alright, ang ating pong topic ngayon is about more on other, less on ourselves. More on others, less on ourselves. Kung tatagalogin natin, kayo muna bago ako. Yan. Kayo muna bago ako. Let us open our Bible in the book of Philippians chapter 2, verse 3. When you do things, do not let selfishness or pride before your guide. Instead, be humble and give more honor to others than to yourselves. Sa Tagalog naman, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Kalimitan po, kapag tayo po ay nagkakaroon po tayo ng picture taking, pagkatapos ng picture taking, sinong una mong tinitignan? Ano yan? Sarili mo. Hindi mo na inuuna ang iba, inuuna mo ang sarili mo. Then, saka mo titignan naman yung iba. Ikukumpara minsan ang iyong sarili. At minsan naman, kapag ikaw ay nasa isang lugar, sa isa pong, let's say, mall, at ikay pagod na, marami kang kasama, pag may nakita ka na upuan, ikaw ang unang umuupo, at hindi mo tinatanong kung sino ang mas pagod sa grupo mo. At pagdating naman sa kainan, mas nangunguna ka lagi. Sa dami niyong magkakasama, ikaw ang nauuna na kumain bago yung iba. At minsan lumalabas ang ugali ng tao sa oras ng tinatawag na pagsubok. Anong ibig sabihin ng oras ng pagsubok? Yan, pagkagutuman ng paggutom na ang pinag-uusapan o nararamdaman mo ng kalam ng tiyan, nagdidilim na ang iyong paningin. At minsan naman ay pinababayaan mo na ang nasa paligid mo, kailangan ikaw kaagad ay makakain. Alam niyo, minsan natitest ang ating pong attitude sa mismong personal nating pangangailangan. Di po ba? Now, kapag ikaw ay nagsusolo, gawin mo lahat ang gusto mo. Pagdating po sa pagkain, kumain ka ng gusto. Umupo ka maski saan, anywhere. Ngunit you need to consider others if you have your companion. If some people are with you,
ay tignan mo naman, baka mas may nahihirapan pa kaysa sa'yo na kailangan mo din bigyan ng pansin. Kaya, how do we consider others better than ourselves? Paano ba natin sila i-consider na mas higit sila kaysa sa atin? Usually, ikino-compare natin ang sarili natin sa iba na parang mas magaling ka kaysa sa kanila. At nakikipag-compete ka pa, lalo tigit kung ikay isang estudyante. At mayroon kang, o kaya sa mga magulang naman, na gusto ng kanila pong mga anak ay mas maging number one kaysa sa iba. Kaya lang talunin mo sila. Alam nyo, iba po ang sports kaysa tinatawag po na pang-araw-araw na buhay. Gusto ko din pong malaman ninyong lahat na ang tao, kapag tinuruan mo na maging masaya, ay isang tao siyang dadalhin niya ito habang siya nabubuhay, magiging masaya siya. Na kapag isang tao o ang anak mo, pamilya mo, ay tinuruan mo na maging masaya lang kapag mayroon siya, then magiging malungkot yan kapag wala siya at hindi niya nakamtan ang kanyang kagustuhan. Are you listening to me? Listen carefully. You need to teach your loved ones, your children to be happy in little things. Upang sa gayon, they can appreciate everything they have. Wag ninyo ring ituro sa inyo po mga anak at sa inyong mga sarili na lagi kayong makikipag-compete at kayo ay magiging mas magaling kaysa sa iba. That's not the proper way. Because kapag hindi ka nanalo, magiging malungkot na ang buhay mo. Kapag hindi mo nakamtan ang gusto mo, then pwede mong pagnasahan ang iba na kunin ang kanilang pag-aari para mapasayo lang ang gusto mo. That's not the proper way of life. Sa Bible, makikita natin kung paano ang sinasabi ng Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. In humility consider others than yourself. Each of you should look not only to your own interest. Wag lang ang sarili mo ang titignan mo, but also to the interest of others. Tignan mo din ang kapakanan ng iba. The Lord Jesus made Himself nothing. Ang maganda nito, si Lord na gumawa ng langit at ang lupa, pumunta dito sa mundo para iligtas ang sangkatauhan. Hindi siya pumunta dito bilang isang hari na kailangan siyang sambahin at kailangan paglingkuran, kundi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay sa mundong ito na tulad na mo at tulad ko. Tulad ng isang alipin, at doon siya nandito, pinaglingkuran niya ang maraming mga tao hanggang sa inihandog niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ginawa niya itong example sa kanyang mga disciples nang sa gayon ay makita ng maraming mga tao ang tunay na paglilingkod. Na ang Diyos na dapat paglingkuran, siya pa po ang bumaba para tayo'y paglingkuran. Kaya't nung ang mga disciples na intindihan ang ganitong klase ng buhay, they keep serving people. Even though dumaranas sila ng napakarami mga pagsubok sa buhay, there is always joy inside them because they knew na ang ginagawa nilang paglilingkod sa tao ay sa Diyos nila ito ginagawa. Habang ako'y nagsasalita po dito, magkaroon ng reflection sa buhay ninyo ang mga salitang ito. Dahil iba't iba ang ating pong upbringing sa buhay. Mayroon pong pinalaking spoiled. Meron naman pong pinalaking punong-puno ng aral at punong-puno ng disiplina.
At tingnan niyo po ngayon ang maraming mga tao nung tayo pong lahat ay tumanda. Kung sino ngayon ang mas matagumpay, yung bang spoiled, makasarili, na lahat ng gusto hinihingi at pag hindi naibigay ng magulang nagwawala, o yung pong mga bata na puno ng disiplina, na pinapalaki, at nung sila ay nagkaedad na, ngayon ay naging disiplinadong mga tao na wala ding inisip kundi ituro din ang tama sa kanila pong mga anak. Makinig kayo mabuti. What is called when you think of others more than yourself? Anong tawag mo dyan? Kung papansinin mo lagi ang iba, ang ibig sabihin yan, when you're being selfless, you're thinking of others or of other people before yourself. If you're selfless, you think less about yourself and more about others. You're generous and kind. Kung tatagalogin natin yan, mga kapatid, ang sabi ganito, paano mo ngayon tatawagin ang pagpapahalaga sa iba ng higit sa iyong sarili? Paano mo ito tatawagin? Masasabing hindi ka makasarili kung inuuna mo ang ibang tao bago ang iyong sarili. Hindi ka makasarili kung mas higit mong iniisip ang kapakanan ng iba kaysa iyong sarili. Ikaw ay mapagbigay at mabait. Naniniwala ko na gusto lagi ng taong maging mabait. Ngunit mayroong siyang karakter nung siya'y bata na siya ay sutil. Dahil na rin sa na-spoil dito, as I mentioned earlier, na-spoil ito ng mga magulang at ng mga kapatid at ng ibang tao. Ang tao na makasarili, gusto niyang makuha ang pag-aari ng iba. At sila lagi ang gustong bigyan ng pansin ng iba. Mas maganda ang buhay ng tao na siya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Mas maganda ang buhay ng taong umuunawa kaysa inuunawa. Mas maganda ang buhay ng taong nagpapalakas sa iba kaysa siya pa ang pinalalakas. Kaya mas maganda pa rin ang tao na laging nagbibigay kaysa naman tumatanggap. Now, sino ang gustong makatulong sa iba? JA1 people are always like that. Mas gusto natin na nakakatulong kaysa tayo pa po ang tutulungan. Then alam natin ang prinsipyo ng Diyos na kapag ikaw ang tumutulong, mas malakas ka kaysa sa iyong tinutulungan. Kapag ikaw yung nagbibigay, mas mayaman ka kaysa sa mga binibigyan. At dahil sa iyong ginagawang yan, ang Diyos ay masaya na lalo kang palakasin, na lalo kang payamanin para lalo kang makatulong sa iba. Amen? I will use this word. Poverty do not exist. It's only in the mind. Ang kahirapan ay wala naman talagang tunay na kahirapan. Nasa isip lang yan ng tao. Kaya kapag ang isip mo ay puro kahirapan, then mahirap ang buhay mo. Sisisihin mo ang iba. At dahil dito, hindi mo magawang makatulong dahil yan ang isip mo. Ngunit kapag ang isip mo ay masagana ang buhay mo, aakto yan sa kilos mo, sasagana ang buhay mo, magpapalakas ka sa iba dahil pinalakas ka ng Panginoon dahil sa pagtitiwala mo at paniniwala mo. Sino muli ang gustong makatulong? Yes. Sino naman ang gustong tulungan? Ang taong gusto laging tulungan ay hindi po kailanman hindi makikitang may kasiglahan. Ulitin ko po yung Tagalog kong yun.
ang taong gustong tulungan ay hindi mo makakakitaan ng kasiglahan. Kundi, yan po yung mga taong paawa system. At alam niyo po yung mga nagpapawa, katulad po yan ng mga nagpapalimos. Pagkain lang po. Tulong po. Of course, kapag sila ay talagang wala, pwede silang tulungan. Ngunit ang tinutukoy ko, ang style ng taong wala. Ganon lagi ang itsura. Hindi mo sila makikita na confident sa buhay. Pero tignan mo naman ang mga tao na malalakas. May kasaganaan. Confident po sila. Again, itong mga tao na walang confidence sa buhay dahil puno sila lagi ng kahirapan. Ang mga taong ito dapat natin tulungan at turuan dahil it's only in the mind. As I mentioned earlier, poverty do not exist. It's only in the mind. Kaya mayroon pong salitang poverty mentality. Pero sa mga J1 people, you have rich mentality. Kaya minsan sinasabi natin palagi, hindi lang minsan po, kundi palagi, which is proper confession. Yung salitang, ang buhay ko ngayon ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Yung energy mo, lumalakas. Lalo tigit if you will believe it in your mind. If you believe what you are saying, then it will come to pass in your life. Sisigla ka. Yung blood cells mo, lalong sisigla yan. Pero kapag ikaw ay tinanong ng tao, kumusta ka ngayon? Ito, nabubuhay pa. Power effect. Kinonfess mo ang negative, then hanggang doon ka na lang. Kaya babaguhin mo ang pananalita mo, babaguhin mo ang isip mo para mabago ang pananalita at isip mo. Punuin mo yan ng mga pangako ng Diyos na buhay. Mababago lahat ang sistema ng buhay mo. Kaya ito ang lagi kong panalangin at lagi ko rin sasabihin sa inyo na ang mga JA1 people sa paganda ng paganda ang buhay at sa pasagana ng pasagana ang buhay at pawang tagumpay ang kanilang mararanasan. I will give you some illustration dito sa Bible na ang mga sumusunod ay nakakasigla na mga nakasisigla. Ayan. Tag-Englishin nga natin, hirap mag-Tagalog. Okay. So the following are inspiring verses that illustrate the goodness of helping others that serve as our tool in serving God. Ito po yung nagpapasigla. Number 1, carry each other's burden. And so you will fulfill the law of Christ. Okay. Ang sabi nga dyan ay magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Magtulungan tayo. According to the book of Galatians chapter 6 verse 2, ang sinasabi niya dyan ay, hey, tumulong ka. Sabi ko nga, walang gumagawa ng anuman na nag-iisa. Kundi, ang tao na gustong makatulong, siya ay lagi pong nagiging kalakasan ng iba. Kaya nga, share each other's burdens. And in this way, obey the law of Christ. Alam niyo ba na kapag kayo tumutulong sa kapwa ninyo, nagagawa ninyo ang kautusan ni Kristo na magtulungan kayo? May kausap pa ba ako dito?
Yes, magtulungan kayo. Dahil yun ang nararapat. Tulungan mo ang mga kaibigan at pamilya na mapagtagumpayan ang malaki at maliit na mga hadlang sa buhay. At gagawin din nila ito para sa iyo. Wow, ang ganda ng Tagalog na yun. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Again, kapag tumutulong kayo ngayon, sa darating na mga panahon, meron din pong tutulong sa iyo dahil meron pong kasabihan, at hindi lang kasabihan, kung anong itinanim mo, yon ang aanihin mo. Sinong gustong umani na maganda? Gumawa ka ng maganda. Sinong gustong tulungan sa darating na mga araw? Ayaw. Bakit? Gusto nyo lagi makatulong. Tama ba? At tatandaan ninyo, ang bawat pagtulong natin ay pagtatanim yan. At yan naman ay hindi kailanman lilimutin ng ating Panginoon. Amen? Kaya carry each other's burden and so you will fulfill the law of Christ. Number 2, don't forget to do good and to share what you have because God is pleased with this kind of sacrifice. Huwag mo daw kalilimutan ang gumawa ng mabuti. I-share mo. Okay? Dahil ang sabi po ng Hebrews 13 verse 16, ito yung pagsamba natin sa Diyos Kapag ikaw pala'y tumutulong sa kapwa mo, ang Diyos mismo ay nalulugod. Kaya don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. That please God. Huwag yung iisipin mo ay hihingi lagi ng tulong. Alala ko din sinabi ni Konsehal Aileen hindi lang siya, kundi lahat ng mga nasa gobyerno na namamahala mula sa mayor, vice mayor, konsehal. Ang mga tao pong ito na naglilingkod sa bayan, hindi na naahawakan ang mga sweldo ng mga yan. Bakit? Alam na ng mga manghihingi ay sweldo ngayon. Pipila na lahat po yan. Libo ang pipila, samantalang ang kanila naman sweldo ay napakaliit na iniisip lagi ng mga mamamayan. Ang mga namumuno sa bayan, sila ang may hawak ng kaban. Mali ang mga taong yan. Naglilingkod lang sila at ibinibigay talaga ang kanilang maliit na sweldo sa mga tao. At abonado sila palagi. Araw-araw, Monday to Friday, hingi dito, hingi doon. At pag binigyan ng konti, ang sama pa ng loob. Kaya sabi ko, ang hirap pala ang maging politician. Kaya ayaw ko nga maging presidente. Joke lang po yun. Bakit gusto mo maging presidente, Bishop Art? No, I just mentioned that. Ang ibig kong sabihin, ang mga taong ito ay naglilingkod sa bayan dahil gusto makatulong. Ngunit wag naman natin isipin na dahil sila nandoon sa posisyon, ay lalapitan natin at hingi tayo ng hingi. Walang JA1 people na nagpapalimos. Parang hindi na maka-amen. Parang may pinatatamaan ba ako dito? Wala. Dahil ini-educate ko kayo. Again, ang pagtulong natin sa kapwa. Kapag yan ang gusto natin, tayo mismo ang tutulungan ng ating Diyos. Gagawa siya ng maraming kaparaanan para tayo ay magkaroon ng fulfillment sa pagtulong sa iba. Kaya at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng ating Diyos. Kaya kung anong mayroon tayo, of course, kung talagang kakainin mo na lang yan para sa pamilya mo, ay bakit
bakit mo pa ipamimigay? Di po ba? Ngunit kapag sobra, maglaan ka na. Kaya dapat sa mga mayayaman natin mga members, maglaan na po kayo ng pambigay. Hindi na yan, huwag nyo na po yung kwikwentahin na asset ninyo. Nakalaan na yan, ari pambigay. Pwede ba yun? Baka naman marami na gusto pa rin, gusto ko pa rin yun, gusto ko pa rin yun, gusto ko pa rin yun. Alam nyo, hindi po maging masama maging mayaman, ngunit yung angkinin ng iba. Kasi ganito, okay, listen, lahat na negosyante. Remember, business is warfare. Sabi natin muli, warfare. Patalastas lang po ito Ang business po ay warfare. Lahat ng may negosyo, ang lagi nasa utak is to become number one. Yan ang inilalagay nila sa kanilang mga goals. Sa kanila pong mga perspectives, objectives, they want to become number one. Huwag ganon. Dahil mapapagod po kayo. Basta yung pakunti-kunti na pagninegosyo, kunting tubo, dami bili, dami kita. Tama ba? Laki tubo, wala bili, wala kita. Ngunit ang maliliit na yan, sa sobrang dami na magpapatronize sa iyo, siya naman pag-angat ng buhay mo. Kaya gusto ng Diyos na maging masagan ng buhay mo kapag ang aim mo ay laging makatulong, mag-set aside ka na ng pambigay. Ganda nun. Sinong gustong gawin yung raise your hand? Sinong gustong makatulong? Yes. Tatandaan ninyo, kapag yan ang nasa puso at isipan natin, masaya ang ating Panginoon, kinalulugdan ng Diyos yan. Number 3, this is my commandment. Love each other just as I have loved you. Ito ang utos ko, sabi ni Jesus. Mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa inyong sarili. John 15, verse 12. Ito yung gusto ng Lord sa atin. Magkaroon tayo ng pagmamahal, isang extraordinary na pagmamahal. This is my commandment. Sabi niya, I have loved you. So kung tayo followers ni Jesus Christ, we will also love each other. Yes, minamahal tayo ni Jesus sa pambihirang paraan at hindi kapanipaniwala. Bakit? Dahil mismong ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay isa pong extraordinary na hindi po kayang gayahin ni numan. Imagine, ibinigay niyang kanyang buhay para sa atin. Kaya din itong ibigay ng Diyos sa atin. Tulad ng gusto natin paglingkuran ng iba, i-share natin ang mabuting balita, i-share natin ang ating pong, ang ano mo mayroon tayo. Masarap ang pakiramdam at buhay ng tao na matulungin at iniisip ang iba. Kaya, don't forget to do good. This is my commandment, sabi ng Panginoong Yesus. And number 4, those who are gracious to the poor, lend to the Lord, and the Lord will fully repay them. Ang Lord, ang Proverbs 19 verse 17, ang taong tumutulong sa mahihirap ay nagpapautang sa Diyos at ang Diyos ay nagbabayad. Ganun pala yung Bishop Art. Yes. Kapag kayo tumulong sa mga mahihirap, yun po'y pautang natin sa Diyos. Ang Diyos naman ay tiyak magbabayad sa iyo. At hindi po kundi, the more you give, the more you receive. Yes, the more you give, the more you receive. That is God's principle.
Kaya yung tulong po natin, wag na wag nyo pong babauyin. Wag nyo rin pong sasabihin sa iba. Kaya lang naman nakatapos yan dahil ako nagpa-aral diyan. Kaya lang naman kayo nabubuhay ang mga yan dahil sa tulong ko. Please don't mention it. Kung tumutulong po kayo, huwag nyo nang ipaglandakan. Dahil ang Diyos naman ang nanunood sa puso mo. Tinitignan niya, pinagmamasdan niya ang motibo mo. Ikaw ba'y tumutulong para palakpakan? It must not be that way. Kung kayo po'y tumutulong sa inyong kapwa, ginagawa niyo yun dahil mahal ninyo ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, let's continue to love and let us continue to give to the poor. Kaya nga, yan ang gusto kong mangyari lagi sa buhay. I want to bless more people. At yun din ang gusto kong maranasan nating lahat dahil mas masarap talaga ang tumulong. One of the person, hindi ko i-mention ang kanya pong name, gusto niya lagi makatulong. Kaya lagi siya nagpipray, Lord, i-bless niyo po ang negosyo ko para lalo po akong makatulong. Alam niyo, nakaset aside na lagi ang kanyang pambigay. Sarap, no? Kakatok na lang po yan. May kakatukin na lang siya sa bahay. Automatic na yun. Guys, you are a blessed person once you do this way. Keep helping people and God will bless you more. With wisdom. Okay? Now, paano natin ito i-apply? Let us go to our life application. Number 1, ang dapat mong gawin, kung ito ay gusto mo talagang makatulong at masasabi mong more of others and less to yourself. Number 1, care for the weak. Ang Bible na rin ang nagsabi sa Book of Deuteronomy, chapter 15, verse 11. Sinabi ni Lord sa kanyang mga anak, sa mga Israelites, alam nyo, laging may mga mahihirap sa inyo. At lagi nyo po silang tulungan. Yes, Deuteronomy 15, verse 11. Lagi nyo silang tulungan. Kaya sabi niya, kailan may hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya, sinasabi ko sa inyong, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Ang ganda po mayroon po isang verse na nakalagay sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5, verse 11. Kapag ikaw ay masagana, marami kang pera, nagpapadala ang Diyos ng mga tao na tulungan kang gumastos. Ganun pala yun. Basahin natin yun. Ecclesiastes chapter 5, verse 10 and 11 actually. May mga panahon na darating ang pera sa iyo, maski hindi mo na kailangan. Sobra-sobra. Dating at dating. Pero ang Diyos naman ang magpapadala ng tao na tulungan kang gumastos. May kausap pa ba ako dito? Kaya niyo pa ba? Okay. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, sabi niya. Pagdating ng verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Actually, yung word dyan na dumarami ang pangangailangan sa English, then God will send people to help you spend it. Kaya habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. Yes,
Kaya wala daw po itong kabuluhan. So, what good is wealth except perhaps to watch it slip through your hands? Kaya the more you have, the more people come to help you spend it. Oh, edi wala rin palang kabuluhan, Bishop. Pag paraming kayamanan, marami palang darating na tutulong sa iyo para gumastos. Yes, kaya ngayon ang purpose ng kayamanan, gastusin. Tama ba? Pag tinago mo ang kayamanan mo, walang kabuluhan. Kaya nagpapadala daw ang Diyos ng mga tao para tulungan kang gumastos. Naku, tinutulugan na ako ng mga aray. Okay? Kaya mayroon pong like kang maririnig sa mga marayaman, ay malaki nga ang kita, ay malaki din ang gastos. Yes. Kaya tingnan ninyo, maraming mga malalaking kumpanya, maraming mga tao, maraming trabahador. Kaya please, iyan ang gusto ng Lord sa ating lahat. Care for the weak. Tulungan natin ang mga mahihina. Leviticus chapter 25 verse 35. Ang word of God, sabi niya, if one of your fellow Israelites falls into poverty and cannot support himself, support him as you would a foreigner or a temporary resident and allowed him to live with you. Yes. Kapag nandiyan ang mga kapatiran ninyo na naghirap sila, tulungan nyo sila. Tulad din ng mga dayuhan. Kasi naging dayuhan din kayo, tinulungan kayo ng iba, tumulong kayo. Kaya dapat nagtutulungan. Sabi natin lahat, magtulungan. Parang konti na lang ang kausap ko. Sabi natin ulit, magtulungan. Magtulungan tayo. So, care for the weak. Number 2, imitate generous Christians. Yes, imitate. Gayahin mong maging mapagbigay ka. Gayahin mong maging mapagbigay na tulad ng mga ibang Kristiyano. Sabi ng Exodus 17 verse 12. Yes, ang word diyan, kapag ikaw ay nagiging mapagbigay, then lalo kang nagiging kagalakan ng marami. Yes, si Moses mismo, sinabi niya dyan, soon become so tired, he could no longer hold them up. Pero ang sabi ng Biblia, nung si Moses ay nahihirapan na, tumulong kaagad si Hur, tumulong kaagad si Aaron, kumuha sila ng bato upang sa gayon maipatong lang niya ang kanyang kamay at huwag bumaba ang kanyang kamay habang nakikipaglaban ang mga Israelites. At nung nanatili ang kanyang kamay na nakataas sa tulong ni Hur at ni Aaron, nagtagumpay ang mga tao. Anong ibig kong sabihin nito? Kapag naghihina ang iba, palakasin din natin sila. Yes. Magtulungan. Kaya nagtagumpay ang mga Israelites dahil sa pagkikipagtulungan nitong mga taong itong sila Aaron, si Hur. Ganon din naman sa Acts chapter 9 verse 36. Binigyan tayo. Sabi niya, there was a believer in Joppa named Tabitha. Itong si Tabitha, which sa Greek word ay Dorcas, she was always doing kind things for others and helping the poor. Kaya nung namatay siya, nalaman ni Pedro, sabi ng mga tao, pwede bang ipag-pray ninyo si Tabitha? Dahil si matulungin na tao. Alam nyo, pinunta ni Peter yung bangkay. At sabi niya, Tabitha, gising. Ay nabuhay Ang tao pala matulungin, humahaba ang buhay. Wow!
Sabi mo sa katabi mo, atin yon. Bigyan mo ng fist bump, atin yon. Amen! Kaya si Tabita namatay, pagkatapos noon pinag-pray dahil sa siya'y napakabait, nabuhay muli. Aba, humahaba ang buhay ng tao. Pero yung taong sakim, hindi na po pinagpipray. Madamot yan, hayaan mo na. Pero tingnan nyo naman ang sarili ninyo, baka naman galit kayo. Pero alam nyo ba na yung mga matulungin, tingnan niyo po si Elijah. Pinakain siya ng isang babaeng balo. Alam niyo ang sabi ni Elijah, dahil sa ginawa mong yan, yung kakainin mo'y ipinakain mo pa sa akin ng kalahati. Pinaglutuan mo pa ako. Hindi na mauubos ang iyong harina at ng inyong langis. Praise God! Sa buong taggutom sa kalupaang yun, ang pamilya, ang mag-inang balo na yun, ay mismong hindi naubusan ng pagkain dahil tinulungan nila si Elijah. At pagkatapos nun, sa pagtagal ng panahon, namatay ang kanyang anak. Namatay yung anak ng balo. Pinuntahan naman ni Elijah. Pinagpray. Muling nabuhay ang bata. Praise God. Hahaba talaga ang buhay ng matulungin. Pagpapalain ng Diyos ang bawat pamilya na matulungin. Guys, isa pang example. Si Elisha naman, kanina Elijah, ito naman Elisha. Yung anak nung mismong Shunammite son. Pero bago nangyari yon, ang Shunammite son ay walang anak. Pero matulungin sa lingkod ng Diyos na itong si Elisha. Pinaghanda niya ng tulugan, ilawan, higaan, pinapakain niya palagi. Ang sabi ni Elisha, doon sa kanyang assistant na si Gehazi, tanungin mo nga kung ano ang kailangan ng babaeng ito. Sabi ni Gehazi, Sir, actually, wala po siyang anak. Matanda na po ang asawa. Okay, tawagin mo siya. Dahil sa pagtulong mo sa akin, next year, kakalungin mo ang iyong sariling anak. Ang sabi ng babae, Sir, huwag po kayo magsalita ko ng ganun. Matanda na po ang aking asawa. Ibig sabihin, hindi na nagme-mate. Yes, next year. After a year, yes, nagbuntis siya, nanganak siya, purihin ng Panginoon. Ang imposible ay naging posible sa kanya dahil sa kanyang pagtulong sa lingkod ng Diyos. At ano nangyari? After so many years, teenager na ang batang lalaki na anak ng Shunammite, namatay. Nalaman ni Elisha, nako, pinunta niya, binuhat niya ang bata. Pagkatapos noon, dinasalan, nabuhay ang bata. Bakit? Matulungin ang magulang. Kapag matulungin po kayo, mahaba ang buhay. Sinong gustong humaba ang buhay? Pero kapag kayo ay sakim, iikli ang buhay. Pili, mahaba, maikli. Ulit, mahaba, maikli. Hahaba ang buhay ng taong mapagbigay. Hahaba ang buhay ng matulungin.
Hahaba ang buhay ng mga taong ang iniisip lagi ay makatulong sa kanyang kapwa. Mangyayari yan sa mga anak ng Diyos, especially JA1 people. You will experience amazing victory. Say yes. Again, sabihin mo, ang buhay ko ngayon, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at payaman ng payaman. Bakit? Dahil ikaw ay matulungin, ang hindi mo pa hinihingi, ibibigay na rin ng Diyos sa'yo. Hallelujah! Maniwala po kayo, ang Diyos na rin ang nagsabi, hindi mo pa natatapos ang iyong hinihiling, binibigay na ng Diyos dahil sa iyong kabutihan. Say hallelujah! God will demonstrate His power upon you. That's why maging mapagbigay. Say hallelujah. Laging mapagbigay. And number 3, the blessedness of giving. Ang pagpapala ng pagbibigay. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 11, verse 25. Yes, Proverbs 11, verse 25. Habang yan ay binabasa natin, ang sabi niya doon sa kanyang salita, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Woo! Say hallelujah! Tutulungan ng Diyos ang matulungin. Pero ang taong madamot, siya ay pagdadamutan din. At ang tao naman na mapagbigay ay bibigyan ng todo-todo. Kaya pala, ang sabi ng Bible sa book of Luke chapter 6 verse 33 at verse 38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan naman ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen! May nangyayari. Akala mo, pag ikay nagbigay, ikaw ang nawalan, ay hindi. Yan ay investment mo na sa tatagdang panahon, masusurprise ka. Ang dami mo na palang naipon sa langit at yan ang maibubuhos ng Diyos habang ikaw ay narito sa lupa. Mangyayari. Yes. Kaya ang word ni Lord sa atin, maging giver po tayo. Dahil ang sabi din ng Proverbs chapter 19, verse 17, sa kanyang salita, ang tao na nagbibigay po ay nagbibigay nagpapautang sa Diyos. Kaya parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe, no? Sabi natin, tagdang panahon. Huwag apurado. Basta takdang panahon, you will reap the great harvest. Yes. Yes, number 4, love to do what is right. Mahalin mo at gawin mo ang tama. Naisin mong gawin ang tama. Isaiah chapter 17, chapter 1 verse 17. Kapag ikaw ay lagi pong gumagawa ng mabuti, God will going to bless you more. Yes. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga biyuda. Nako, specific po sa mga biyuda. Oy, sandali ha, baka naman gusto nyo na kagad maging biyuda. Ay, wag naman. Ang tinutukoy diyan po na biyuda ay yung wala ng kakayahan paghanap buhay, 60 years old pataas. Tulungan ng biyuda. Eh, paano kung biyuda na siya, Bishop Art? Eh, social naman. Mayroon. Eh, basta, mahalin natin sila. Dahil wala nang sasandalan ang mga yan. Si Lord ang kanilang sandalan. Pero, tinutukoy niya dyan, ang mga biyuda na hindi naman nasa sugalan. Nasa bingguhan. Nasa sabungan. Meron bang babaeng biyudong nagsasabong, Bishop Art? Tinutukoy ko yung mga napupunta sa madyungan.
napupunta saan? Doon sa... Saan ba yung sugalan sa Manila? Casino. Casino. Sa casino. Hindi yun ang tutulungan, ha? Yung mga byuda na in love kay Lord, na walang inaasahan kundi si Lord, silang tutulungan natin. Maliwanag ba? Yes. Love to do what is right. Ipagtanggol ang mga inaapi. Praise God. And the last one, adopt the holiness of helpfulness. Ayunan ang kabanalan ng pagtulong. Ayan. Ayunan natin. Adopt the holiness of helpfulness. Matthew chapter 5, verse 42. Bago tayo mag-pray, ito ang sinasabi niya, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Jesus' name, Bishop Art, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hoy, mga J1 people ha, wala dito ang nangungutang. Amen? Sabi ng Biblia, Bishop Art, huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Baka gagawin nyo naman na lisensya yan. Sabi ni Bishop, lalapit ka. Pautang naman. Sabi mo, ako ang magpapahiram. Oh. So wala mangungutang ha? Maliwanag na. Oh. Meron po ba naman paano talagang kung mangungutang? Alam nyo, tatandaan ninyo ha, mayroong kayong pera, hindi porki may pera ka ay pampautang. Mag-set aside ka, kung gusto mo talaga magpautang, mag-set aside ka ng pampautang. Paano kung wala kang nakaset aside na pampautang? May pera ka naman. Sabi niya, pahiram naman ng wala po talaga na. Depende ho yan. Pag pera ng pinag-uusapan, alamin mo ano ang pagkagagastusan. At kung talagang wala ka nakaset aside na pampautang, di sabihin mo, sorry, wala akong pampautang. May pera ako, pero hindi siya pampautang. Pero kung yan ay pagkain, bigyan mo dahil yon ay kanyang kakainin. Pero kung siya ay uutang para lamang pambili ng make-up, sabi mo sa kanya, mag-face mask ka na lang. Diba? Yes. Mabubuhay ka na ayos ang iyong mukha. Bakit ka ba mangungutang? Ako'y magpapakulot lang. Gupitan na lang kita. Please. Ang pinag-uusapan ay yung pangangailangan talaga ng tao, hindi para sa pangluho. Yan. Kaya kung talagang walang-wala yan, bigyan mo. Huwag daw pahindihan Alam nyo? Sasabihin ko na rin sa inyong lahat. Kung kayo po'y magkaibigan, huwag kayong mag-uutangan. Alam nyo ba kung bakit? Masisira ang inyong relasyon. Hello? Put-put! Pag kayo'y magkaibigan, huwag kayong mag-uutangan dahil masisira ang inyong relasyon. Bakit? Pag hindi nakapagbigay o nakapagbayad sa tagdang panahon, hindi na kayo magkikita. Mukhang dami dito natatamaan. Wala tayong magagawa. Yan ang mensahe ng Diyos Tama ba ka? Yes. Paano yung bishop ang gagawin namin?
Kung talagang yan ay between life and death, di bigyan mo ng kaya mo. Ayan na. Sinasabi ko na, bigyan mo ng kaya mo. Huwag mo namang ibibigay ang hindi mo kaya. Dahil pag ibinigay mo ang hindi mo kaya, pride ang labas mo. Pride yun. At wag nyo din gawin ang inyong sariling collateral. Put. Or guarantor. Dahil pag ginawa nyo yung mga sariling guarantor, ang nakalagay sa Biblia, sa Proverbs chapter 6, verse 1 up to 5, ma-pride ka. Dahil kapag pag hindi sila nakabayad, ikaw ang pambayad. Kaya sabi niya, kung magagawa mong escape ang sarili mo at sabihin mong, pasensya ka na, napabigla lang ang aking pagpirma. Gusto kong ma-erase ang pangalan ko diyan. So wala kang problema. Nagkaintindihan ba tayo? At wala na yata, ang dami na yata naging guarantor dito kaya. Pero kung nangyari na yan, wala na tayong magagawa. Pero manalangin kayo na makabayad na sila. At huwag yun ang uulitin sa susunod. Maliwanag ba? Paalala lang ito ng inyong tatay. Amen! Praise God! As I close, please, huwag mong masyadong pangangalagahan ang sarili mo na mas mataas ka dapat sa iba. Kundi, tingnan mo, huwag kang magmamalaki, tingnan mo kung paano ka makakitaan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagiging mapagpakumbaba. Amen? Praise God. Kaya, hindi pwedeng mabuhay kayo ng talunan. Mabubuhay lamang kayo ng punong-puno ng katagumpayan. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 10. Praise God. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya please, ang pagtulong natin sa ating pong kapwa, ginagawa po natin yan sa ating Diyos na buhay. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Magtulungan po tayo. Dahil ang pagtulong mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo yan sa Diyos. Iniibig mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa at minamahal mo din ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa. Tumayo po tayong lahat. At sabihin natin sa Kanya, ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Walang higit kami mamahalin, wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin, ang gusto
sa buong mundo. Ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala na nga ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may higang paglingkuran at papurihan ka. Buong isip at kaluluwa na ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may higang paglingkuran at papurihan ka. Itaas po natin yung mga kamay sa Kanya. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may higang paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Sabihin mo ng buong puso, paglingkuran at papurihan ka. Tumingin kayo sandali kay Bishop Art. Ano ang buhay mo ngayon? Kung nagagawa mong saktan ang kapwa mo at ika'y nakakapagmalaki sa kanila, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hayaan mo na maging malinis ang buhay mo. Hayaan mo na kung may naapi ka, gawin mo magpakumbaba. Kung paano si Lord, minahal Kanya at minahal ako. Sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kaya din natin gawin. Mahalin ang ating kapwa. Patawarin ang mga nagkasala sa atin. Tulungan kung kailangan. At kung mayroon tayong mga nasaktan, hingi tayo ng tawad ngayon sa ating Diyos. Yumuko tayo sandali at pumikit. Sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Hesus, patawarin niyo po akong lubos sa aking mga pagkukulang sa iyo at maging sa aking kapwa. Lord, linisin mo po ang buhay ko ng iyong banal na dugo. Patawarin mo ako lubos. Maghari ka sa puso ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ko lamang ang nais mo. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong mga kamay. Iniandog ko ang aking buhay. In the name of Jesus. Habang kayo nakayukot nakapikit, sige, sa oras na ito, manalangin ka sa Diyos naman ang personal mo. Hingin mo sa Diyos kung ano ang gusto mong buhay. Hingin mo sa Diyos kung anong gusto mong pagtatagumpay. Come on. Just close your eyes. Mula sa puso mo,
Hingin mo sa Lord ang nais mo. Lord, dinggin niyo po ang panalangin ng inyo po mga anak. Lord Jesus, habang sila'y humihingi ng tawad sa iyo at nagpapatawad din sa mga nagkasala sa kanila. Lord, kung mayroon pong wasak na relasyon, maging relasyon, O God, sa kanilang kapwa, sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang magulang, Lord, pakialaman niyo po, Diyos, ang kanila po mga buhay. Tulungan silang lahat. Tulungan niyo po kami na mabuhay ng punong-puno ng pag-ibig, kababaang loob, at handang tumulong sa kapwa. Salamat po, dakilang Diyos. Lord, dalangin ko naman, yung mayroon pong mga hilahil, yung mga mayroon pong sakit karamdaman, pagalingin po ninyo, O Diyos. Hiniling ko kung paano ang mga taong matulungin na tulad nila Dorcas, yung babaeng balo, O God, yung Shunammite, gumawa kayo ng milagro sa panalangin ng inyong mga lingkod. Hinihiling ko naman lahat ng mga matulungin mo mga anak, pahabain ang buhay, palakasin ang buhay, patatagin ang buhay, pagpalain ang kanilang mga pamilya, at wala ni isa man, O God, ang mag-iikahos sa kanila. Salamat po, dakilang Diyos. Inihandog ko po ang buhay nilang lahat. At pagpalain din ang kanilang mga hanap buhay. I-promote mo, O Lord, ang bawat nangangailangan ng promotion. At pasaganain ang kanilang mga negosyo. At Lord, JA1 family members, O God, mabubuhay ng punong-puno ng tagumpay. Hindi mangungutang, sila pa ang magbibigay at magpapahiram. I declare this, that the Jewan people at lahat ng nanunod ngayon, I declare, you are super blessed. Receive your healing, receive your victory, receive your financial blessings, you receive your abundant life in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. You are super blessed. Everybody say, Lord, ang buhay ko ngayon, lalong gumaganda, lalong nagtatagumpay, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paangat ng paangat ang buhay. In Jesus' name. Ganito, hatak, akin yun. Nako, sabi ng iba. Ulit, akin yun. Akala niyo wala nangyayari yung hatak-hatak na yan, may nangyayari. Amen? Praise the Lord!